Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 3, Week 3 hanggang Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahalaga, pananagutan at pangangalaga sa kapaligiran. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagpapahalaga, pananagutan at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa most essential learning competencies, nakagagamit ng may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa araling ito ay inaasahang makagagamit ka ng may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. Inaasahan ring makapagpapakita ka ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Batid kong iyong natutuhan mula sa ibang asignatura ang patungkol sa kabuhayan at pinagkukunang yaman ng ating mga ninuno at mamamayan, lalo na sa mga taga-Calabarzon. Ngunit alam mo ba na ito ay may kaakibat ng mga pananagutan at dapat alinsunod sa batas pambansa at pandaigdigan? Pag-aralan ng mga larawan. Ano-ano ang ipinapakita ng mga ito? Sa unang larawan ay mga street sweepers. Sa pangalawang larawan ay magsasaka. Sa pangatlong larawan ay ang pulis trapiko. Sa pang-apat na larawan ay mangingisda. At sa panghuling larawan ay karpintero. Ano-ano ang ipinapakita ng mga ito? Tama! Ang mga ito ay iilan sa mga kabuhayan o trabaho ng ating mga mamamayan sa Calabarzon. Ngunit ang mga ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan? Ano nga ba ang kalikasan? Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin. Ang tao at kalikasan ay magkaugnay. Ang kalikasan ang nagkakaloob sa tao ng kanyang pangangailangan para mabuhay. Ang tao naman ang nangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ito. At upang maisakatuparan ang pangangalaga sa kalikasan, ang ating pamahalaan, maging ang buong mundo ay may mga ipinapatupad na batas. Kung kaya't bilang mamamayan, kailangan nating suportahan at sundin ang mga batas na ginawa para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Batas Pangkapaligiran. Ang Batas Pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga batas tungkol sa kapaligiran. Ito ay naglalayong protektahan ang ating kapaligiran pati ang pamumuhay nating mga tao. Halimbawa nito ay ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid o Waste Management Act of 2000. Layunin nito na maibahagi sa bawat isang mamamayan ang tamang paraan ng pangongolekta at pagbubukod-bukod ng mga basura sa bawat barangay. Gaano mo kaalam ang mga batas na pangkapaligiran? Pag-aralan ng mga sumusunod na batas. Ang batas na Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act. Ang batas na ito ay kumikilala sa kalinisan ng tubig para sa mamamayan. Ang batas na Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito'y naglalayong panatilihing malinis ang hangin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pambansang programa at pagpigil sa polusyon sa hangin.
Ang DENR ay inatasan ng batas na magsagawa ng mga polisiya at programa upang epektibong makontrol ang polusyon sa hangin sa bansa. At ang batas na Republic Act 7586 o National Integrated Protected Area System Act of 1992. Ang batas na ito ay kumikilala sa kritikal na kahalagahan ng pangangalaga at pagpapanatili sa mga likas na biolohikal at pisikal na pagkakaiba-iba sa kapaligiran. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano ang isa pang tawag sa Republic Act 9275? Magaling! Ang isa pang tawag sa Republic Act 9275 ay Philippine Clean Water Act. Pangalawang katanungan, sino ang inatasan ng batas na magsagawa ng mga polisiya at programa tungkol sa kapaligiran? Magaling! Ang DENR ay inatasan ng batas na magsagawa ng mga polisiya at programa upang epektibong makontrol ang polusyon sa hangin sa bansa. Pangatlo, ano ang kaparusahan sa paglabag sa Republic Act 9003? Tama! May kalakip na multa o parusa ang bawat paglabag. Maaring pagbayarin ng mula 300 pesos hanggang 3,000 pesos o pagkabilanggo mula 15 araw hanggang 6 na buwan o kaya naman ay serbisyong pangkomunidad mula 1 hanggang 15 araw. Para naman sa pang-apat na katanungan, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga batas na itinakda ng ating pamahalaan? Narito ang aking halimbawang sagot. Mahalaga ang pagsunod sa mga batas na itinakda ng ating pamahalaan dahil ito ay naglalayong protektahan ang ating kapaligiran pati ang pamumuhay nating mga tao. At para naman sa panglimang katanungan, paano makakatulong ang pagtupad ng mga mamamayan sa batas sa pagkamit ng pandaigdigang pagkakaisa? Narito ang aking halimbawang sagot. Makakatulong tayo bilang mamamayan sa pamamagitan ng pagsuporta at pagsunod sa mga batas na ginawa para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Para naman sa pagsasanay bilang 2, sa iyong sagutang papel, lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan at X naman kung hindi. Unang bilang, paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na mga basura. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, paggamit ng mga dinamita sa pangingisda. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pangatlo, iligal na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pang-apat, pagtatanim ng palay, halaman at mga puno. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. At pang-5, pamamasada ng jeep na sobrang maitim ang usok na ibinubuga. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sa tulong ng iyong mga kasamahan sa bahay, italang mga tuntunin, patakaran o ordinansa tungkol sa kapaligiran na ipinatutupad sa iyong pamayanan. Ipaliwanag ang kahalagahan nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel.
Sa unang column ay isulat ninyo ang mga tuntunin, patakaran, ordinansa o batas pambansa tungkol sa kapaligiran ng inyong pamayanan. At isulat nyo rin ang kahalagahan nito. Narito ang aking mga halimbawa. Una, bawal ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang kahalagahan nito ay mapapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Pangalawa, bawal ang pagsusunog ng basura at mga tuyong dahon. Ang kahalagahan nito ay mapapanatili ang malinis na hangin. Pangatlo, ipunin ang mga plastik na bote, papel at karton na maaaring maibenta sa junk shop. Ang kahalagahan nito ay malilimitahan ang pagdami ng basura. At pang-apat, makiisa sa proyekto ng iyong barangay gaya ng pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng mga estero. Ang kahalagahan nito ay magiging maganda at maayos ang paligid. Kayo rin mga bata, humingi kayo ng tulong sa iyong mga magulang o mga kasama sa bahay tungkol sa mga tuntunin o patakaran sa inyong pamayanan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin at pag-aralan ng bawat isa. Iguhit ang maaaring mangyayari batay sa isinasaad ng bawat sitwasyon. Basahin natin ang unang sitwasyon. Sinusunod ni Estong ang mga paalala ng pamahalaan tungkol sa pangingisda na walang magtatapon ng basura sa dagat at ilog, walang mangingisda sa panahon ng pangingitlog, at walang gagamit ng dinamita sa pangingisda. Kapag sinunod ni Estong ang mga paalalang ito, ano kaya ang mangyayari? Iguhit ninyo ang maaaring mangyari batay sa isinasaad ng sitwasyong ito. Halimbawa, ang iguguhit ninyo ay malinis na dagat at maraming isda. Basahin naman natin ang pangalawang sitwasyon. Sa isang ilog, laging itinatapon ng mga tao ang kanilang mga basura. Dahil laging tinatapon ng mga tao ang kanilang basura sa ilog, ano kaya ang maaaring mangyari? Iguhit ninyo ang maaaring mangyari. Halimbawa, ang iguguhit ninyo ay maruming ilog at may mga patay na mga isda sa ilog. Para naman sa pangatlong bilang, nagkaroon ng tree planting program ang iyong paaralan sa iyong barangay na kinabibilangan. Ano kaya ang maaaring mangyari batay sa sitwasyong ito? Halimbawa, maaari kayong gumuhit na kayo ay sumali sa tree planting program. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Magtala ng mga gawain na kayang-kayang gawin ng isang batang tulad mo na nasa ika-6 na baitang na nagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Isulat din ang mga kabutihang maaaring maidulot ng mga gawaing ito sa ating bansa sa oras na maisakatuparan mo ang mga ito. Itala ang mga gawaing ito sa angkop na column. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa mga bata. Para sa unang column, mga gawaing nagpapakita ng pagsunod sa batas pambansa. Ang aking halimbawa ay hindi pagsusunog ng mga tuyong dahon sa bakuran upang maiwasan ang usok na maaring maging sanhi ng polusyon sa hangin. Sa pangalawang column naman, mga gawaing nagpapakita ng pagsunod sa batas pandaigdigan. Ang aking halimbawa ay paglilinis ng mga likas na tubig at hindi paggamit ng dinamita sa pangingisda upang maiwasan ang polusyon sa tubig. At para sa panghuling column, ano ang maaaring maidulot sa ating bansa? Kapag ginawa ko o sinunod ang mga gawaing ito, ang maaaring maidulot sa ating bansa ay babalik ang maayos at magandang kalikasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Magiging malinis ang ating bansa. At para naman sa panghuling gawain, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Sagutan na natin mga bata. Lagi nating tandaan na ang pagsunod at paggawa ng tapat sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran
ay nakatutulong sa pagkakaroon ng katahimikan, kaayusan at kaunlaran sa isang pamayanan o bansa. Kapag ang disiplina ay nagpapakita ng pagsunod sa batas sa lahat ng oras, ito ay tungo sa pandaigdigang kapayapaan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!